Okay mga kapatid, meron po tayong panonoorin ngayon. Update po tayo, Pinas News Insider, nasa description yan. Ito po ang title ng ating panonoorin at bibigyan ng reaksyon at opinion. Ombudsman bumitaw na. Anong klaseng bumitaw? No? What do you mean by bumitaw? Hawak ni Ligarda Libiste. USB CCTV footage video lumabas na. Boying yari na? Ay, anong meron dito mga kapatid? Panoorin natin ang sabay-sabay. Nasaan na ba yung aking... Eto na mga kapatid, asan na ba yung ating munting paalala muna? Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, i-play na ho natin to. Mukhang kahit wala na ito, may backup doon sa mga impormasyon. Ba't kasi kinuha yung cellphone? Nakakapagtaka lang ho, dapat sa kamag-anak po binabalikan, hindi sa ombudsman or inutos daw ng ombudsman na itabi muna yung mga cellphone or gadget. Okay, panoorin na natin! Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tapos ang nakakagulat at di umano'y questionabling nangyari kay ex-DPWH Undersecretary Cabral matapos mahulog umano sa bangin. At ang biglaang utos at plano ni Ombudsman sa mga otoridad na kunin ang gadget na di umano'y magsisilbi sanang ebidensya laban sa katiwalian patungkol sa flood control skandal ng gobyerno ngagva. Ang tila binuking at binulabog ito ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, anak ni Lorin Ligarda, ang di umano'y galawan ni Ombudsman Boying Rimulya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita, Ombudsman sa mga otoridad i-secure ang mga gadget ni Yusek Cabral. Iniutos ng Office of the Ombudsman sa mga otoridad sa Benguet na kunin, ingatan at ipreserba ang lahat ng gadget at electronic devices ng yumaong dating Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Baka gagamiting pang-ebidensya. Kasunod ng mga ulat na siya ay natagpo ang patay matapos umanong mahulog sa bangin malapit sa Buwed River sa Tuba, Benguet. Sa isang pahayag, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na mahalagang ma-secure at ma-turn over sa mga investigador sa tamang panahon ang mga naturang gadget bilang bahagi ng patuloy na investigasyon sa mga pangyayari at kalagayan sa likod ng pagkamatay ni Cabral. Sabi daw kasi parang halos hindi na raw makilala eh. Kung mahulog ka lang doon, saglit lang, hindi naman agad magbabago yung itsura ng mukha mo, ano? Ano kayang nangyari? Ba't parang hindi na nakilala agad? No? Anong meron? Nalaglag ba talaga yun? O may ginawa mo ng hindi maganda? Tapos itinapon doon? Something like that, ano? Nagtatanong lang? Ang direktiba ng Ombudsman ay inilabas sa gitna ng lumalakas na panawagan na maprotektahan ang mga posibleng ebidensya at testigo. Lalo't si Cabral ay isang key official noon ng DPWH na humawak sa budget preparation, infrastructure planning at public-private partnership PP projects ng ahensya. Nauna nang lumutang ang mga pahayag ng ilang mambabatas na ang mga electronic files at record na nasa pag-iingat ni Cabral ay mahalaga sa paglilinaw ng mga aligasyon kaugnay ng DPWH budget insertions at flood control project. Dahil dito, iginiit ng Ombudsman na hindi dapat masira, mabura o mawala ng anumang digital evidence habang isinasagawa ang investigasyon. Samantala, hindi naman nakapagpigil at tila matapang na ibinunyag at binuking naman ng matapang na kongresman ng Batangas na si Leandro Leviste ang di umano'y biglaang utos at galawan ni Ben Dalo Boying Rimulya. Ayon pa sa kumpirmadong balita, hindi ilalabas ang katawan hanggat hindi isinosurrender ang cellphone ni Yusek Cabral. Ibinunyag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste
ang isang nakakabahalang update kaugnay ng labi ng yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral matapos umano siyang kausapin ng pamilya nito. Ayon kay Liviste, ipinaalam sa kanya ng mga anak ni Cabral na sinabihan umano sila ng mga otoridad na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila isinusuko ang cellphone ng yumaong opisyal. Sinabihan ng mga anak ni yumaong Yusek Cabral na hindi ilalabas ang bangkay ng kanilang ina hanggat hindi nila ibinibigay ang cellphone nito. Dagdag pa ng kongresista, ang kondisyong ito ay ipinatutupad kahit wala pang kasong naisampa laban kay Cabral sa alinmang hukuman. Isang sitwasyong ayon sa kanya ay nagbubukas ng seryosong tanong hinggil sa due process at sa karapatan ng pamilya ng yumao. Ito ay kahit wala pang kasong naisampa laban sa kanya sa alinmang hukuman. Ipinaliwanag din ni Liviste kung bakit itinuturing na napakahalaga ng naturang cellphone at iba pang electronic devices ng yumaong opisyal sa patuloy na investigasyon. Nasa devices niya ang listahan ng mga proponents ng DPWH insertions. Yun sa mambabatas, ang impormasyong ito ang dahilan kung bakit nananatiling kritikal na ebidensya ang mga personal na gamit ni Cabral sa gitna ng mga legasyon ng DPWH budget insertions at flood control anomalies. Kasabay ng kanyang update, iginiit ni Liviste ang pangangailangang maging malinaw at makatao ang proseso na habang mahalaga ang preserbasyon ng ebidensya, hindi rin dapat maisantabi ang dignidad ng yumao at ang karapatan ng kanyang pamilya. CCTV footage ng totoong Eto. pangyayari ng Shoutout kay pagkamatay ni Tuloy-tuloy natin, DPWH Secretary Cabral lumabas na. At eto no, grabe to. Grabe tong mga pag-uusapan natin ngayon kasi etong asawa ni Cabral ay pinaghihinalang ito daw ang gumawa at yung driver at ito daw ay ito daw ay binayaran or parang utos daw at sino ang nag-utos nito. Grabe tong pangyayari na to ngayon. Talagang gumulantang sa at lalo na rito at marami talaga nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari. At dito nga may video tayo dito na ipapakita maya lamang na talagang mapagtatanto natin kung ano ba talaga yung sanhi ng or ito ba ay tinulak ba to? Ito ba ay nahulog? Ito ba ay nagpakamatay? Sinadya ba or ito ay pinatay? Yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. So bago tayo mapunta mundo, may mga video rin po akong ipapakita sa inyo at mga picture mapatungkol dito kay ex-DPWH Cabral. Bago nga tayo mapunta doon, may ipapakita muna ako sa inyo mga yung iba pang mga balita sa bansang Pilipinas. Kagaya lamang nito na baka nakakalimutan na rin ng iba to. Ito hindi ko katulad ho nito. Etong viral video ni Martin Romualdez at etong isang congressman at yung paring isa sa mga pare na bumabatikos kay BP Sara Duterte. At dito nga kitang-kita ho sa video na may mali marang may inabot na bag. At kitang-kita natin sa baba yung bag na yan. So ito po ay viral ngayon na pinag-uusapan din kung ano ba daw yung ibinigay ni Martin Luther Romualdez diyan sa tawag dito diyan sa pari na yan. At ginagamit ngayong kasangkapan ng yung ibang mga pari ngayon para labanan ng mga Duterte or batikusin ng mga Duterte. So yung ibang Alam mo, nakakahiya yung ganyan halimbawa lang naman, yung pari na yan, tsaka yung halimbawa lang makasalanan yung isa tapos kinukonsinti mo. Naging pari ka pa naman. Tapos naalala ko lang yung maleta, yung si Romualdez pumunta tapos may dala-dala siyang maleta, tapos inilapag niya doon, tapos medyo yung mga tao, syempre busy na, kinuha yung maleta ewan ko kung yung assistant ata ng pari yun, ano bang tawag doon, kinuha yung maleta. Ngayon nagtatanong lang, kulay itim yun ano bang laman ng maleta? Kita ko lang Pag alam nyong masama, huwag kayong sa akin lang pangkalahatan nakasabihan na nakikita natin,
kapag ka alam nyo ng masama, huwag kayong papasilaw sa pera. Na kung totoo lang naman kasi nakakahiya yan eh. Alam nyo ng kurakot, tas mabibigyan lang kayo ng pera, okay na sa inyo. Reklamo kayo ng reklamo na may katiwalian, ganito, ganyan. Hindi naman nagbabayad ng tax yung simbahan ng Katoliko eh. No hate sa Katoliko ha, love natin yan, maraming mababait na Katoliko. Ang sinasabi natin, yung mga namumuno, yung mga nagtuturo kayo, pero kayo, ay, apos. Tuloy muna natin, Pare ginagamit nila. O, buti hindi nasunog dyan si Romualdez, no? Nasa loob siya ng simbahan, no? Kasama niya pa yung isa sa mga bataan niya. Father, dapat pinag-bless mo si Romualdez, ha? Pinagdasal mo na naway magnakaw pa siya. Naway magnakaw pa siya ng marami. Oo. O, dito naman tayo. Oo. Eto, baka nakakalimutan nyo na, ha? Kasi ngayon din po ngayong araw na din po ngayon, ay etong si Diskaya ay, kinulong na. At eto nga, ulitin natin, etong kataga na to, no? Wala ang mga Diskaya kung walang Saldico. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Kailangan pa bang i-memorize yan? Nasa baba, oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na nila yan. Yung nasa taas, nasa taas, papunta sa baba. So parang magkakakonect si tawag doon, Saldico. Tapos nanggagaling pala yon kay Tamba. Tapos ang pinakaulo, presidente. Yun po nakalagay dito, no? Sabi nga daw nila, wala daw sapat na ebidensya. Pero kung hahalukayin mo, kung sabi nga ni BP Sara, kung seryoso yan si PBBM, kahit isang araw lang, kaya niya nang ipakulong yung mga Andiyan dyan na siguro yung ebidensya, no? Kaya ganun si BP Sara magsalita. Oh. Ang nakakalungkot lang din ngayon, hindi naman tayo nasasaktan doon sa pagkakulong ni Diskaya. So, kasi sila, rin po sa kanila yan na tawag dito, talagang kailangan nilang gawin yan at kailangan nilang pagbayaran ang kanilang ginawang pagnanakaw kasi kasamahan sila. Ang problema lang dito yung maliliit nga lang. Kasi nga, kagaya nga dito sa litratong to nasa dulo lamang ng isyong ito ang mga Diskaya. Ang pinakaulo nito, hindi pwedeng makulong ang Diskaya lamang. Kasi pag Diskaya lamang, hindi po magbabago ang Pilipinas kapag hindi na puputol yung pinakaugat, yung pinaka may mga kasalanan. Yun po dapat ang imbestigahan. Hindi matatapos ang korupsyon kung yung ipapakulong lang yung mga Diskaya. Wow naman. Magpasa hanggang ngayon ganito pa din. Wow.